Kabanata 511. Hindi akalain ni Quintus na tatanggihan niya ang lahat ng kanyang paglapit at pagbabantaan pa siya ng isang pinuno ng digmaan na si Valerian. Sa una ay medyo natigilan siya, ngunit mabilis siyang natauhan at napangiti ng mahina. Haha, lagi nilang sinasabi na ang mga babaeng malaki ang dibdib ay may mga pea-brains. Hindi ko inaasahan na napakatalino mo para gamitin ang pangalan ni Mr. Valerian para takutin ako. Nakakahiya, hindi ako tanga. Sa tingin mo nagsisinungaling ako? Tanong ni Diane na nakakunot ang noo. Ngumiti si Quintus at sumagot, syempre. Isang beses bumisita si Valerian sa bahay niyo. Sa tingin mo ba ay tinutulungan ka ng impyerno dahil lang doon? Sino ka sa tingin mo? Ang mga Shanahan ay parang butil ng buhangin sa kanila. Bakit niya kami lalabanan para sa kapakanan ng mga Shanahan? Huminto siya saglit bago nagpatuloy, ang dahilan kung bakit siya bumisita sa bahay niyo ay dahil sa tingin niya ay maganda kayo ng kapatid mo. Iyon lang ang dahilan kung bakit niya tinanggap ang iyong imbitasyon. Now that I think about it, kayo ba ng kapatid mo ang huling natulog sa kanya kagabi? Pagkatapos ng lahat, siya ay nagpakita ng isang napakalaking halaga ng kagandahang loob sa iyo, kaya lohikal na magsasalita ka at ang iyong kapatid na babae, na dapat ding ipahayag ang inyong katapatan sa kanya. Galit na galit si Diane, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang humahampas ng marahas, how less you can be. Sa tingin mo ba si Mr. Valerian ay ganoong klaseng tao? Isang mahalay na tao lang na katulad mo ang mag-iisip ng ganyan. Haha, kung hindi ikaw, baka ang kapatid mo yan. Tumawa si Quintus. Bakit pa niya pipiliin ang mga Shanahan? For all I know, baka may pinaramdam kayong dalawa sa kanya nung inabot niyo yung invitation card. Pagkatapos ng isang pause, muli niyang sinabi, so, you see, using Mr. Valerian to threaten me isn't going to work. Hindi ako maloloko. Maganda ang relasyon ni Mr. Valerian sa aking asawa, at nangako pa siyang sasali sa mga selebrasyon kapag ang aking asawa ay nakaayos na sa akin na may matagal ng kasal. Sa tingin mo ba tatabi lang si Mr. Valerian at manunood kung lumampas ka sa paggagamot sa mga Shanahan? Paalala ni Diane kay Quintus. Pagkatapos ng lahat, si Quintus ay ang young master ng River Sons Novix, at ang mga Shanahan ay hindi pa rin kayang masaktan ang isang pamilyang ganoon. Kaya naman umaasa siya na aatras sila pagkatapos na malaman na sila ay nasa isang atsara at maiwasan ang mas malala pa na sitwasyon kaysa noon. Natawa si Quintus nang marinig iyon. Haha, ngayon mas mahirap paniwalaan. Bakit dadalo sa iyong kasal ang isang mataas na ranggo tulad ni Mr. Valerian at magdiwang kasama mo? Nananaginip ka ba? O masyado mo siyang sineryoso at biro lang ang ginawa niya pagkatapos makakuha ng kaunting kalasingan? Ilang beses na kumibot ang mga labi ni Diane, at nagsimula siyang hindi sigurado dahil ang sinabi ni Valerian noon ay lalapit siya kung malaya siya. Malaya man siya o hindi ay ganap na umaasa sa kanya, at masasabi niya lang iyon bilang kagandahang loob sa kanila. Ang malamig na ekspresyon ni Diane ang nagpapaniwala kay Quintus na nataman niya ang ulo. Ngumiti pa siya at sinabing, mukhang tama ang hula ko. Masyado kang nagbabasa ng mga bagay-bagay, Miss Diane. Sumama ka na lang sa akin. Sa ganoong paraan, hindi mo kailangang saktan ang aking pamilya, at maaari ka ring makakuha ng 45 milyon. Ito ay isang magandang deal. Matapos tapusin ang kanyang pangungusap, bigla siyang humakbang pasulong, at niyakap siya ng diretso, at akmang gagawin na halikan si Diane. Sinabi pa nito sa kanya, okay. Dahil ayaw mong pumunta sa hotel, maaari nating gawin ito palagi. Ikaw ang boss dito, kaya sigurado akong walang maglalakas loob na pumasok. Hindi inaasahan ni Diane na magiging matapang si Quintus, kaya napasigaw siya sa takot at sumigaw, Wendy! Lily, tulong! Sina Wendy at Lily ay umiinom ng mainit na kape sa labas nang marinig nilang sumigaw si Diane. Agad nilang binuksan ang pinto at pumasok. Nang makita ni Quintus ang dalawang babae na papasok, agad itong tumayo, binitawan si Diane, at sinabi sa kanilang dalawa, lumabas kayo. Papatayin ko kayo kapag nahawakan niyo ako. Ako si Quintus Novak, mula sa
Bago pa man siya makatapos magsalita ay humakbang si Wendy at binigyan siya ng isang mahigpit na sampal. Napakalakas ng tunog ng impact, at may nakitang marka sa mukha ni Quintes habang pinalipad siya sa sofa sa tabi niya. Nag-aalala si Lily na baka makita ng mga tao sa labas ang kaguluhan, kaya naglakad siya papunta sa pinto at nilock iyon na para bang papaluan siya nito. Gulat na gulat pa rin si Diane, at agad siyang tumakbo para pumwesto sa likuran ni Wendy. Mapalad siya na maganda ang pandinig ni na Wendy at Lily kahit nasa labas silang dalawa at agad na nakapasok ang mga ito nang marinig ang sigaw nito. Kung wala sila, ang isang ordinaryong tao na tulad niya ay hindi makakalaban sa lakas ni Quintes. How dare you slap me? Kayong mga bodyguard ng Shanahan ay masyadong matapang para sa inyong kapakanan. Pilit na bumangon si Quintes at galit na tumingin kay Wendy na nakatayo sa harapan niya. Lingid sa kanyang kaalaman, ang dalawang babaeng nasa harapan niya ay mga junior general na nasa larangan ng digmaan noon. Para sa record, ang mga junior general ay sumusunod sa mga senior general, na siya namang sunod sa mga pinuno ng digmaan. Ang gayong mga individual ay may napakalakas na lakas sa pakikipaglaban, at ang dalawang babae ay may partikular na pagkamuhi sa mga pervert na nang-aapi ng mahihinang kababaihan. Dahil dito, mahirap para sa kanila na hindi magalit kay Quintes dahil sa kagustuhang gawin ang ganoong uri ng karumal-dumal na gawain kay Diane. Bubugbugin na kita ng tuluyan. Tumalon si Wendy at muling sinipa si Quintes. Hayaan mo na rin ako sa kanya. May isang paa ka na sa libingan kung kaya mo siyang mahawakan. Kinagat ni Lily ang kanyang mga ngipin sa galit. Nagmamadali siyang sumugod, tumalon kay Quintes, at nagsimulang hampasin ang ulo nito ng sunod-sunod na suntok. Hindi, tigilan niyo ako sa paghampas. Takot na takot si Quintes dahil hindi niya inaasahan na ang dalawang bodyguard ni Diane ay magiging matapang at walang awa at bugbugin siya kahit na pagkatapos niyang ibunyag kung sino siya. Tama na, huwag niyo siyang patayin. Saglit na tumahimik si Diane dahil nabigla siya matapos makita ang nangyari. Gustuhin man o hindi, si Quintes ay nagmula sa isang mataas na uri ng pamilya, at ang mga Novaks ay tiyak na magdudulot ng gulo kung siya ay papatayin. Dahil dito, wala siyang nagawa kundi hikayatin sina Wendy at Lily na huminto. Gayunpaman, umaasa siya na matutuhan ni Quintes ang aral na itinuro sa kanya ng dalawang babae, at kontento na siya kung hindi manggahas si Quintes na hanapin siya muli. Bumaba si Lily sa kay Quintes at naglakad para buksan ang pinto. Lumayas ka. Nang tumayo si Quintes, halos hindi na makilala ang kanyang mukha dahil ang kanyang mukha ay lubos na nasugatan at ang kanyang ilong ay namamaga. Kayong dalawa, sa sampalan na sana sila ni Quintes, ngunit sumakit ang mukha niya sa sakit. Arg, ako. Sa bandang huli, galit na lang siyang lumabas ng opisina. Lahat ng nasa labas ng opisina ay nakatingin sa kanya ng kakaiba, na nag-iisip kung ano ang maaari niyang gawin para mabugbog siya ng ganoon kalala. Nang makaalis na si Quintes, lumapit si Lily at nag-aalalang nagtanong, "Are you okay, ma'am?" Ngumiti ng pilit si Diane. "Okay lang ako, pero hindi niyo ba naisip na masyado kayong agresibo?" Siya ang young master ng Novaks, isang pangalawang tier na pamilya sa Riverson. Huwag matakot, ma'am, sa nangyari. Agad naman siyang inalaw ni Wendy. Nagpigil kami noong binugbog namin siya kanina, at kung pareho pa rin ang ugali namin noon, ilang beses na siyang namatay. Sabi din ni Lily, kung narito si Mr. Severin, ang lalaking iyon ay kalahating patay na ngayon kung hindi patay, lalo na't sinusubukan niyang gumawa ng masama sa iyo. Baka masira pa ang pagkalalaki niya kay Mr. Severin. Nang marinig yun ni Wendy, hindi niya maiwasang takpan ang bibig at humajekik. Ang walang awa mo, Lily. Nais mo bang sirain ang kanyang pagkalalaki? Namula agad si Lily at sinabing, "I didn't say that, Wendy. What I'm saying is, malamang gagawin yun ni Mr. Severin sa lalaki kung nandito siya." Galit na galit si Quintes, at hindi nagtagal ay pumunta siya sa kanyang sasakyan pagkatapos bumaba. Matapos makapasok, gayunpaman, sumimangot siya at sinabi sa sarili, "Ano ang dapat kong sabihin kay Jada kung babalik ako ngayon?"
I can't tell her na binugbog ako ng mga bodyguard ni Diane dahil gusto kong ipagpilitan ang sarili ko kay Diane, diba? Kailangan kong maghanap ng dahilan. Pagkatapos ng ilang sandali na pag-iisip, sa wakas ay malamig na ngumiti si Quintas at umalis. Gayunpaman, 8 lalaki mula sa Cherry Dam ang lumitaw ng hindi nagtagal pagkaalis ni Quintas. Nakasuot sila ng itim na suit at may hawak na samurai sword sa kanilang kamay. Bumaba si Diane kasama sina Lily at Wendy matapos pakalmayan ang sarili, ngunit pagkalabas nila ng company building, may nakita silang 8 lalaki na may hawak na samurai swords habang naglalakad palapit sa kanila. Hindi mo ba naisip na mabilis silang dumating, Lily? Mukhang naghanda na si Quintas sa pagdating ng mga tauhan niya. Nakabalot si Wendy ng murderous aura nang makitang papalapit sa kanila ang mga lalaki. Alam niyang may malisyosong intensyon ang mga ito, at biglang naging seryoso ang ekspresyon niya. Pagkatapos ay sinabi ni Lily, hindi, sa tingin ko ay hindi sila mula sa Novax. Sa paghusga sa kanilang hitsura, malamang na sila ay mula sa Cherry Dam. I didn't expect na target din nila si Ma'am. Lumingon si Lily at sinabi kay Diane, don't be afraid, Ma'am. Dapat kang bumalik sa gusali ng kumpanya at maghintay doon. Kahit anong gawin mo, huwag kang lalabas. Mag-ingat ka sa labas para walang makapasok sa kanila. Bahagyang nag-alala si Diane nang makita ang napakaraming tao at napansin ang mga samurai sword sa kanilang mga kamay. Lily, Wendy, sigurado bang kakayanin yung dalawa? Dumating sila sa dami, at may hawak din silang mga armas. Agad na sabi ni Wendy, don't worry. Malamang na mataas ang kanilang natamo, ngunit hindi sila magkatugma, para sa amin. Hindi kami ni Lily ang magiging bodyguard mo kung hindi pantay ang kakayahan namin. Bagamat umatras si Diane sa gusali, labis pa rin siyang nag-aalala. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao sa kabilang dulo ay may hawak na mga samurai sword. At ang paraan ng pagdadala nila sa kanilang mga sarili ay nagmumungkahi na mayroong higit pa sa kanilang lakas kaysa sa nakikita ng mata. Sa kabaligtaran, parehong walang pakialam sina Lily at Wendy, kaya hindi naiwasang magtaka ni Diane kung kakayanin ba nila ang mga lalaki. Bagamat ang kumpanya ay kumuha ng ilang mga security guard, sila ay magpapadala sa kanilang sarili sa kanilang kamatayan kung sila ay tatawagan upang tumulong. Anuman ang mga kakayahan na mayroon sila ay halos tiyak na walang silbi sa harap ng tunay na elite fighter. Ngayon na, sina Wendy at Lily ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa at nagsisigaw sa kanilang inisyatiba. Samantala, naglalakad si Severin sa kanyang bakuran sa villa nang salubungin siya ng biglang pagsulpot ni Theo at ng 8 lalaki pa. Lumabas ka dito at mamatay, Severin. Sigaw agad ni Theo pagkaakyat niya sa gate. Si Severin kasama ang kanyang mga babaeng bodyguard na sina Kira, Abigail, at ilan sa mga lalaking bodyguard na kinuha niya, pagkatapos nila nagmadaling lumabas. Sinulyapan niya ang 3 taong may hawak na samurai sword sa likod ni Theo at hindi niya maiwasang mapangiti. Hindi ka ba natatakot na ibunyag ang iyong pagkatao ng ganoon? Bihira sa amin ang magkaroon ng mga bisita mula sa Cherry Dam. Kami ang slasher gang, at binugbog mo ang kapatid naming si Cain. Kami ay sinumpa ang kapatid, kaya ipaghihiganti namin siya ngayon sa pamamagitan ng pagpatay sa iyo at pagdadala ng iyong ulo sa kanya sa isang pinggan. Kinagat ni Theo ang kanyang mga ngipin at pinandilatan si Severin. Tinignan sila ni Severin ng masama. Sigurado ka ba? Well, I'm curious to see kung kakayanin mo ang 2 babaeng bodyguard ko. Paano naman kami? Agad namang napakunotno ang mga lalaking bodyguard at nagtaka kung bakit hindi sila pinakiusapan na harapin ang sitwasyon kung mayroon naman silang disenteng antas ng pagkamit. Sa kanilang pagtataka, sinabi sa kanila ni Severin, manood na lamang sa gilid. Wala sa inyo ang kaparehas ng mga taong iyon. Mayroon silang ilang malalim na masters na kasama nila. Naabot na ng mga bodyguard na iyon ang isang grandmaster, ngunit nabigla silang lahat nang marinig iyon. Ang isang bilang ng mga malalim na masters. Para sa record, ang mga napakahusay na master ay maaaring ilarawan bilang mga kahanga-hangang individual, ngunit marami sa kanila ang kasama sa 9 na tao doon. Alam ni Severin kung gaano kalakas ang antas ng pagkamit ng mga kalaban,
ngunit nagpasya na lamang siyang hayaan ang dalawang magagandang bodyguard na humarap sa kanila. Sa hitsura nito, ang dalawang babaeng iyon ay malamang na may mas mataas na tagumpay kaysa sinuman sa kanila. Dahil sinamahan ni Bailey at Naomi sina Maurice at Celine sa pangingisda, si Kira at Abigail na lang ang nasa bahay. Masasabi ba niya ang ating pagkamit, Ginoo? Ang isa sa mga level 5 Profound Master ay may maasim na ekspresyon, at pinabulaanan ng kanyang tono ang kanyang takot nang itanong niya kay Theo ang tanong na iyon. Ang kanilang mga kalaban ay tila halos hindi natatakot sa kanila sa kabila ng kakayahang makita ang kanilang tagumpay sa isang sulyap. Siya ay labis na nag-aalala bilang isang resulta, dahil hindi niya alam kung ang kabilang partido ay mas malakas kaysa sa kanila. Sumimangot din si Theo, pero agad niyang sinabi, "Ano ang kinakatakutan mo? Don't you guys forget that I'm a level 9 Profound Master." Malamang sinusubukan lang niyang kumilos ng matigas. Kahit na siya ay may sapat na kasanayan upang sabihin iyon na malalim na mga master, malamang na hindi niya alam kung anong antas tayo. Level 9 ako, ang ilan sa inyo ay level 5, at ang iba naman ay level 6. Walang dapat ikatakot. Pagkasabi noon ay muli niyang sinulyapan sina Kira at Abigail bago ngumiti ng masama. Ang dalawang babaeng ito ay may mga nakakaakit na figure at balingkinitan ang mga binti. Dapat natin silang hulihin at dalhin sa atin para magkaroon tayo ng kaunting kasiyahan kasama sila. Anong masasabi nyo guys? Napakahusay na ideya. Ang konsiderasyon mo. Agad na naging masigla ang mga nasasakupan ni Theo nang marinig yun. At maging ang taong medyo nag-aalala kanina ay hindi na nag-aalala gaya ng dati. Dahil ang kanilang pinuno ay isang level 9 Profound Master, wala silang dapat ikatakot, maliban kung ang isa sa kanilang mga kalaban ay kasing kilabot ng isang mandirigmang hari. Gayunpaman, naniniwala silang lahat na imposible para sa isang lugar bilang maliit na tulad ng Brookborn upang manirahan ang isang taong umabot sa antas ng isang mandirigmang hari. Sa ugat na iyon, ito ay hindi dapat maging problema para kay Theo na duminahin ang kabuuan ng Brookborn. Kabanata 515. Ang iyong pinuno ay isang level 9 Profound Master. Natigilan si Kira nang marinig niya ang tungkol sa kay Theo na attainment level. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoon kalakas na mga individual sa mga tao ng Cherry Dome. Nang marinig ito ng mga nasasakupan ni Theo ay lalo silang naging masungit dahil akala nila ay natatakot na sina Kira at Abigail. Ngumisi pa ang isa sa mga lalaki at sinabing, "Haha, ano ang nararamdaman niyo ngayon? Natatakot ka na ba? Kung oo, maaari ka na lang sumuko at magsaya sa amin. Ang iyong buhay ay maaaring iligtas kung maaari mong pasayahin ang aming pinuno." Ngumiti si Theo at sinabing, "Eksakto. Hanggat handa kayong sumuko, kaya ko pa ring iligtas ang inyong buhay, dahil ang pangunahing dahilan namin sa pagpunta dito ay upang patayin si Severin at ipaghiganti ang aming kapatid." Ang ilang malaking usapan doon para sa isang bungkos ng basura. Walang pag-aalinlang ang sabi ni Kira na ikinagalit ni Theo at ng kanyang mga tauhan. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Abigail at saka sinugod ang mga lalaking nasa harapan nila. Bang! 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 Ang tunog ng matinding labanan ay naganap, at ang mga kamao ni Kira at Abigail ay nabalot ng isang malakas at nakakatusok na aura. Isang level 6 Profound Master ang sinuntok ni Kira, at huminto siya sa paghinga nang bumagsak siya sa lupa ng mahigit 10 metro ang layo. Sa pagtatapos ni Abigail, walang lakas ang isang lalaki sa antas ng Grandmaster na makatiis sa kanyang pag-atake at napatay sa isang suntok. Sumpain kayo, mukhang kailangan kong kumilos ngayon. Handa na si Theo na tamasahin ang isang mahusay na pagganap mula sa kanyang mga tauhan, ngunit nang mapanood ang apat sa kanila na magkakasunod na namatay, nagpasya siyang hindi na siya makapagpigil pa. Sa isang iglap, naikuyom niya ang kanyang mga kamao at sumugod para suntukin si Abigail. Ang sumunod na tunog ng impact ay mas malakas kumpara kanina, at parang may pinapaputok. Isang nakakatakot na hitsura ang lumitaw sa mga mata ni Theo, at siya ay pinabagsak sa isang malaking puno ng suntok ni Abigail. Ahak! Nang bumagsak si Theo sa lupa, iniluwa niya ang isang subo ng dugo at agad na namutla ang kanyang mukha.
Ang suntok ni Abigail ay naging sanhi ng kanyang matinding pinsala. Hindi ito posible. Ikaw ay isang haring mandirigma. Sa pagtayo niya, matagal nang nawala ang paghamak sa kanyang mga mata. Nakipag-ayos na si Kira sa mga natitirang subordinate noon. Lumapit siya kay Theo at malamig na tumingin sa kanya habang sinasabi, "Sorry to break it to you, but she and I are warrior kings." Ano ito? Pareho silang warrior king. Hindi ako makapaniwala. Nangangahulugan ba ito na ang iba pang-apat ay mga haring mandirigma din? Ilang Grandmaster level na lalaking bodyguard ang nabigla, at sa wakas ay nakuha nila ang sagot kung bakit ang kanilang mga sweldo ay ilang beses na mas mataas kaysa sa kanila. Una nilang pinaghihinalaan na ang mga kababaihan ay binayaran ng mataas na sweldo dahil sila ay nagkakaroon ng relasyon kay Severin, lalo na't sila ay hindi kapani-pani walang maganda at may mga nakamamanghang figure upang makita. Ang kanilang mga ligaw na pagpapalagay tungkol sa mga babaeng iyon ay naging ganap na hindi makatwiran, dahil lahat sila ay naging mga mandirigmang hari. Hindi dapat maging posible para sa kay Severin na kumuha ng mga ganoong tao batay sa sweldo na ibinayad niya sa mga lalaking bodyguard, at ang mga babaeng iyon na mga warrior king, ay tiyak na hindi rin hahayaan ang kanilang mga sarili na maging mga bodyguard ng iba. Gayunpaman, si Severin ay may 6 sa kanila na nagpo-protekta sa kanyang pamilya, at ang sabi-sabi ay may ibang nagbayad ng kanilang mga sweldo para sa kanya. Ang mga lalaking bodyguard ay lalong naging interesado sa pagkakakilanlan ng kanilang amo at nagsimulang magtaka kung anong uri ng tao si Severin na makakakuha siya ng 6 na haring mandirigma upang magtrabaho para sa kanya bilang isang bodyguard. Pareho kayong warrior king, at meron pang 4. Nabalot ng takot si Theo. Maaaring napakalakas ng slasher gang, ngunit kahit noon pa man, hindi lang sila makakagawa ng mga powerhouse tulad ng sa isang warrior king. Kung nagpadala sila ng mas maraming tao sa kamangmangan ng kanilang mga kalaban na tunay na lakas, malamang na magdulot ito ng mas malaking pagkatalo sa gang. Bilang resulta, lumipat ang kanyang prioridad sa pagtiyak ng kanyang kaligtasan, dahil iyon lamang ang paraan upang maabisuhan niya ang punong tanggapan tungkol sa 6 na haring mandirigma na nagtatrabaho sa ilalim ni Severin. May pumasok agad na isip kay Theo at lumuhad siya sa harap ni Severin at sa 2 babae. "Patawarin mo ako, pumunta lang ako dito para ipaghiganti ang sinumpaang kapatid ko, and in doing this for the sake of our brotherhood. Hindi ka nalang tatabi at panuurin ang iyong magaling na kapatid na nagdurusa pagkatapos mabagbog ng masama, tama ba? Sigurado akong gagawin niyo rin iyon kung ikaw ang nasa posisyon ko." Si Theo ay may isang taos-pusong tingin sa kanyang mukha at masiglang sinabi, "Patayin mo siya." Miyembro siya ng slasher gang, at hindi lohikal para sa kanya na magsama ng napakaraming tao kung ang intensyon niya ay maghiganti lamang para sa kanyang sinumpaang kapatid. Ngumiti ng pilit si Severin at alam niyang sinasadya ni Theo na humingi ng simpatiya. Malamang na hindi nila hihilingin sa atin na iligtas sila kung ang ating natamo ay mas mababa kaysa sa kanila. At higit pa rito, walang dahilan para magpakita ng anumang pakikiramay sa mga taong nagmula sa maliit na islang bansang iyon. Huwag kang mag-alala, hindi tayo magiging madali sa cherry boy na ito. Bahagyang ngumiti si Abigail at lumiwanag sa palad niya ang mabagal na hakbang patungo sa kabilang partido. "Hindi, huwag mo akong patayin." Sa sobrang takot ni Theo ay tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo, at nagpatuloy siya upang yumuko sa kanila kapag alam niyang hindi siya patatawarin ng mga ito. Bigla siyang tumalon, at iwinagayway ang kanyang palad, at nagpadala ng ilang lumilipad na karayom na lumabas mula sa kanyang manggas. "Crap! Mag-ingat ka, mayroon siyang 2 nakatagong armas." Napansin ni Severin ang mga galaw ni Theo at agad na sinigawan sina Abigail at Kira. Iniwasan ng 2 babae ang palihim na pag-atake, at nagawang iwasan ni Kira ang mga karayom. Nako, 7 o 8 karayom ang lumilipad patungo kay Abigail, at ang dami ng mga karayom kasama ang pagsara ng distansya at bigla ang palihim na pag-atake, ay nangangahulugan na ang isa sa mga karayom na iyon ay tumusok sa kanyang hita sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap sa pag-iwas sa iba. Pumunta sa impyerno, tiniis ni Abigail ang sakit ng pagkakabutas at sinugod si Theo.
Matapos ilunsad ni Theo ang kanyang flying needle attack, tatalikod na sana siya at tatakbo palayo nang habulin siya ni Abigail at Catherine, dahilan para bumagsak ang kanyang ulo sa lupa sa isang kalabog. Hindi ako makapaniwalang gumawa siya ng sneak attack. Natutuwa kang nakaiwas at napatay mo siya. Masayang pinalakpak ni Kira ang kanyang mga kamay, hindi niya napansin na ang isa sa mga karayom ay damapo sa laman ni Abigail. Bumaba ang tingin ni Abigail at tumingin sa inner thigh niya habang sinasabi niya, "I failed to avoid one of his needles." Ha! Natigilan si Kira, at agad siyang tumakbo para tingnan. "Masyado kang pabaya, Abigail." "Ako ay, talaga, pero magiging okay din ako. Kailangan ko lang ilabas." Walang pakialam na sabi ni Abigail. Kung tutuusin, ito ay isang maliit na lumilipad na karayom, at dahil kalahati ng karayom ay nasa labas ng kanyang laman, pakiramdam niya ay magiging maayos ito hanggat binubunot niya ito. Teka, tingnan ko. Agad namang lumapit si Severin at tumingkayad para tingnan ang hita niya. Sumimangot siya pagkatapos ay lumitaw sa kanyang mukha habang sinabi niya, "Ito ay masama." Nilagyan ng lason ang karayom. Dapat ay inaasahan ko ang mga karumal-dumal na pakulo mula sa Cherrydom scum na ito. Galit na nagngangalit si Kira matapos marinig ang sinabi ni Severin. Nilagyan ito ng lason. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Mamamatay na ba ako? Akala ko ang mga nakarating na sa pagkamit ng isang haring mandirigma ay hindi magkakasakit ng ganoon kadali o susuko sa mga epekto ng lason. Nang marinig ni Abigail na ang lumilipad na karayom ay may lason, ang kanyang mukha ay namutla sa takot at nagsalita siya sa isang tinig na pinasinungalingan ang kanyang takot. Sa sandaling iyon, nakasuot siya ng maong shorts na tumambad sa maganda niyang patas na hita. Tumingin siya sa hindi kapanipaniwalang sexy, ngunit pagkatapos na tumusok ang karayom sa laman ng kanyang hita, lumingon sa paligid ng karayom, isang malabong itim na kulay at nagsisimula ng kumalat. Kahit sino ay maaaring sabihin sa isang sulyap na ang isang bagay ay seryoso at may mali. Mukhang komplikado ang lason na ito. Ang ating kalaban ay tila may napakahusay na kaalaman sa mga lason. Nagdilim ang ekspresyon ni Severin at sinabi niya kay Kira, "Can you help her into the house for now?" Pagkatapos ay bumaling siya sa mga lalaking bodyguard at sinabi, "Linisin ang mga bangkay at ilibing sa labas ng lungsod, guys. Malaya kayong kumuha ng anumang mahalagang bagay na mayroon sila." "Salamat sayo, sir." Natuwa ang mga bodyguard at nagsimulang maghanap sa mga bangkay ng mga wallet at iba pa. Tinulungan ni Kira si Abigail sa sala at pinaupo sa sofa. Pagkapasok ni Severin, sinabi niya kay Kira, "Magbantay ka sa labas ng pinto, at huwag mong papasukin ang kahit na sino maliban kung makuha mo ang pahintulot ko." Naiintindihan. Napagtanto ni Kira ang kaseryosohan ng bagay na iyon matapos makita kung gaano kahigpit si Severin. Agad siyang lumabas, isinara ang pinto, at nagbantay doon. Lalong natakot si Abigail matapos makitang sinabihan ni Severin si Kira na maghintay sa labas. Nag-aalalang tanong nito sa kanya, "Masama ba iyon? Mamamatay na ba ako?" "I guess, tatanggapin ko na lang na dumating na ang oras ko. Napakalaking swerte ang kinailangan namin upang mabuhay sa larangan ng digmaan. At ang mga taong tulad namin ay dapat maging manhid sa harap ng buhay at kamatayan. Alam ko, pero medyo nag-aalala pa rin ako sa mga magulang ko." Lalong nalungkot si Abigail nang banggitin niya iyon, at idinagdag muli, "Sigh, it's a shame that I've never dated anyone before even though I already 25 years old. Mamamatay ako nang hindi alam kung ano ang pakiramdam sa isang relasyon." Hindi nakaimik si Severin. Yumuko siya at sinabi sa kanya, "Pwede ba tumahimik ka muna? Hindi ka mamamatay. Mayroon akong medicinal powder dito na magagamit mo pagkatapos maalis ang karayom. Gayunpaman, mas gagana kung ang lason ay sinipsip mula sa sugat." "Hindi ako mamamatay." Nakahinga ng maluwag si Abigail nang marinig ang tugon ni Severin. "It's fine kung hindi ka mamatay. Ngayon mo lang pinalabas si Kira. Akala ko mamamatay na ako." Sobrang natakot ako. Agad nang umiti ng pilit si Severin at sinabing, "Sisipsipin ko ang lason para sa iyo mamaya. At ayokong magkaroon ng maling ideya ang sinuman matapos itong makita." "Oh,
Nang marinig niyang gustong sumipsip ng lason si Severin, namula siya agad dahil medyo intimate ang kinalalagyan ng karayom. Bagamat bata pa siya at madalas na nagsusuot ng maiikling palda na nagpapakita ng kanyang balingkinitan at sexing legs o mga damit na walang manggas na naglalantad sa kanyang neckline, hindi pa siya nahawakan ng lalaki. Kaya naging hindi kapani-pani walang awkward para sa kanya nang sabihin ni Severin na kailangan niyang sipsipin ang lason mula sa kanyang hita. Tumangala si Severin, at napansin niyang namumula na siya, at awkward na sinabi. Bueno, ang mga hangganan na umiiral sa pagitan ng mga lalaki at babae ay hindi dapat ilapat sa isang sitwasyon kung saan ang isang buhay ay kailangang iligtas. Huwag isipin na sobrang dami nito. Ang ginagawa ko lang ay iligtas ang buhay mo. Ito ay isang napakalakas na lason, kaya may posibilidad iyon na wala pang 10 minuto ang kailangan mo upang mabuhay kung ang mga bagay ay hindi maayos at ang lason ay hindi naalis sa iyong sistema. Pagkasabi nun, nagpatuloy si Severin, bear with me, okay, pwede ba, ibuka ang iyong mga binti ng kaunti. Lalong nahiya si Abigail nang hilingin niyang ibuka ang kanyang mga binti. Buti na lang at naka-shorts siya imbes na palda. Ganun pa man, namula ng gusto si Abigail nang ibuka niya ang kanyang mga paa. Huwag mag-alala, kami ay nasa larangan ng digmaan dati, at ang kaunting sakit na ito ay wala sa amin. Napaiyak si Abigail nang matapos niya ang kanyang mga salita, habang hinihila ni Severin ang pilak na karayong gamit ang kanyang dalawang daliri. Medyo hindi siya nakaimik dahil sa biglaang paghugot niya nang walang pasabi. Magsisimula na akong sumipsip ngayon. Tiningnan ni Severin ang magandang mukha ni Abigail at pinaalalahanan siya, baka masakit, pero pagtiisan mo. Okay, nakaramdam ng labis na kaba si Abigail, at bagamat alam niyang ginagamot lang siya ni Severin para iligtas ang kanyang buhay, tumibok pa rin ng malakas ang puso niya sa loob ng kanyang dibdib. Nang nasa kasagsagan na siya ng kaba, sinipsip ni Severin ang kanyang hita at iniluwa ang nakalalasong dugo sa basurahan sa tabi nila. Ang pakiramdam na damaloy sa kanyang katawan ay nagdulot ng mahinang halinghing mula kay Abigail. Pilit na idiniin ng mga kamay niya ang sofa at mas lalong bumilis ang pintig ng puso niya. Hindi man masyadong masakit, hindi pa rin niya maiwasang magbitaw ng mga katulad na ungol dahil sa kakaibang pakiramdam na iyon. Sa paglipas ng sandali, sinipsip at iniluwa ni Severin ang ilang subo ng makamandag na dugo bago tuluyang tumigil. Bagamat halos 10 segundo lang ang bawat pagsipsip, pakiramdam ni Abigail ay parang tumagal ito ng walang hanggan. Ang puso niya ay halos tumalon din. Nang masipsip na ang lahat ng lason, gumawa si Severin ng isang maliit na bote, at binuksan ito, at nagwisik ng pulbos sa sugat. Hindi ganoon kalaki ang sugat, kaya kumuha si Severin ng band-aid at idinikit ito sa sugat pagkatapos wisik ang pulbos sa paraang bendahe. Tapos na, tumayo si Severin at sinabi kay Abigail, maliit lang ang sugat at nilagyan ko na ito ng pulbos na panggamot. Ngunit mahalaga na iwasan mong maligo ngayong gabi para hindi malagay sa panganib ang isang impeksyon. Maligo ka na bukas. Sa ngayon, kailangan mo lang magpahinga ng sapat sa bahay at iwasang lumabas. Magiging maayos na ito bukas, at wala ka nang dapat ipag-alala. Salamat po. Hindi naglakas loob si Abigail na tumingin sa mga mata ni Severin. Namula lang siya at napayuko. Pagkatapos ng lahat, inilagay ni Severin ang kanyang mga labi ng mataas sa kanyang panloob na hita, at kahit na ginagawa ito ni Severin upang iligtas ang kanyang buhay, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na isipin ang lahat ng uri ng mga bagay. Okay naman, magpahinga ka na. Tumango si Severin at lumabas na. Kamusta na siya? Maayos na ba ang lahat? Tanong kaagad ni Kira nang makita niyang palabas na si Severin. Tumango si Severin. Ito ay, kailangan lang niyang magpahinga ng isang araw. Lumabas ng villa si Severin pagkatapos sabihin iyon. Sa oras na iyon ay kinuha na ng mga lalaking bodyguard ang mga bangkay. Tumakbo si Kira kay Abigail, at tumingin sa band-aid, at hindi naiwasang magtanong, sumipsip ba siya ng lason para sa iyo? Namula si Abigail at tumango. Oo, sobrang awkward. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel,
Maraming salamat po. Hehe, ang karayom ay dumapos sa medyo awkward na lokasyon. Hindi napigilan ni Kira ang panunukso nang makita niya si Abigail na namumula ang mukha. At muli, ang swerte mo ay dama po ito sa iyong hita. Paano kung sa iyong boob o iyong puwitan? Hindi ba magiging mas awkward iyon? Nang marinig iyon ni Abigail ay lalong namula ang kanyang pretty face, at agad niyang iniwas ang tingin kay Kira. Ano bang pinag-uusapan ni Kira? Kung nangyari iyon, malamang nasabihin sa iyo ng impyerno na sipsipin mo ito sa halip na sipsipin ito mismo. Kailangang gumuhit ng linya pagdating sa mga bagay na kayang gawin ng mga lalaki sa mga babae. Bilang tugon, sabi ni Kira, we can't say for sure. Siya ay isang doktor, at isang himalang doktor din. Hindi ako, at hindi rin ikaw. Maaaring may ilang bagay na nangangailangan na bigyan siya ng higit na pansin kapag tinutulungan kang sipsipin ang lason mula sa iyong dugo, gaya ng lakas ng pagsipsip o paggalaw. Maaaring wala akong sapat na kontrol sa mga ganoong aksyon, at mas masahol pa kung hindi ko sinasadyang nakalulo ng lason pagkatapos mong higupin ito mula sa iyo. Hindi ba magiging mas mahirap iyon? Pinag-isipan ito ng mabuti ni Abigail at naramdaman niyang may malaking kahulugan ang mga salita ni Kira. Kung hindi, maaaring humingi rin si Severin kay Kira na tumulong sa pagsipsip ng lason kanina. Naalala niya na naging partikular siya sa paraan ng pagsipsip niya ng lason, at bagamat noong una ay naisip niya na gusto ni Severin na samantalahin ang sitwasyon para sipsipin siya, tila marami siyang nabasa sa mga aksyon nito nang ang intensyon nito ay iligtas lamang siya. Say, hindi ko alam kung bakit, pero medyo naiinggit ako sa iyo, Abigail. Napaungol si Kira, na ikinagulat ni Abigail. Kumunot ang noo ni Abigail at nagtanong, nagseselos ka ba na nalason ako? Ano bang tumatakbo sa utak mo? Nakangiting sabi ni Kira, I'm not jealous that you got poisoned. Naiinggit ako na sinipsip ka ng amo natin ang lason kanina. I feel so blessed kapag naiisip kong magkaroon ng pagkakataong iyon. Ano ang naramdaman mo ngayon lang? Nakaka-excite ba? Hindi nakaimik si Abigail at muntik na siyang mawala ng malay. She rolled her eyes at Kira and said, enough with your nonsense. Iniligtas niya lang ang buhay ko. Siya ay isang doktor, kaya huwag mong makuha ang lahat ng mga malikot na pag-iisip. Tsaka may asawa at anak na siya. Hindi tayo dapat magkaroon ng anumang mga nakakatawang ideya. Sa gulat ni Abigail, ngumiti si Kira at sinabing, halika, mahalaga ba na may asawa siya? Hindi ba tayo marunong magpantasya kahit kaunti? Hindi ko maiwasang magtaka kung sino ang lalaking ito. Nang pumunta si Mr. Valerian sa mga Shanahan, nakita ko ang isang larawan na kinuha nila at nakilala ang isa sa mga tao bilang si Mr. Warren, ang Diyos ng digmaan. Kung pumunta siya dito ng palihim, then I'm fully convinced that he came because of Mr. Severin. Pagkatapos ay sinabi ni Abigail, that makes sense. Nakakamangha din na nakikita niya ang ating mga attacker attainment sa isang sulyap. Who knows, baka makita pa niya ang ating attainment level. Ngumiti si Kira at sinabing, that's the reason I jealous of you. Tiyak na kamangha-mangha ang pakiramdam ng isang makapangyarihang tao na sipsipin ang iyong hita pagkatapos mong tamaan ng lasong karayom. Hindi niya naiwasang magpakawala sa kanyang mga iniisip at nagsimula na rin siyang makaramdam ng hiya. Agad na sabi ni Abigail, kung ganoon ay hindi ka dapat umiwas noon. Nakita ko ang dalawa sa mga karayom na iyon na inihagis sa iyong suso. Seryoso, Abigail, napakabastos mo. Namula agad si Kira at sinamaan niya ng tingin si Abigail. Sok, yan ang makukuha mo sa pang-aasar mo sa akin kanina. Nakaramdam ka ba ng awkward ngayong kausap kita tungkol dito? Ngumisi si Abigail. Halika na, gusto ko nang bumalik sa kwarto ko at magpahinga. Sana gumaling ako agad, hindi man lang ako makaligo ngayong gabi. Nagbibiro ka, ganyan ka ba kaatubiling maligo? Ay, nako, Abigail. Na-inlove ka sa boss natin, at hindi mo ba bakit hindi mo subukan kung gayon? We were living under the same roof anyway, so I'm sure you will have a chance as long as you work hard. Humajikik si Kira. Hindi alam ni Abigail kung matatawa o maiyak.
Tama na, sinabi niya sa akin na huwag maligo ngayong gabi para hindi magkaroon ng panganib sa anumang impeksyon. Ito ay magiging mas mahusay sa bukas. Nakikita ko, bulalas ni Kira. Akala ko hindi mo na kayang maligo pagkatapos ng nangyari. Kabanata 520, bumalik na si Warren sa kanyang mansyon noon, at inilabas niya ang kanyang cellphone para i-post ang larawang kuha nila ni Severin sa chat group na binubuo ng 3 pang Diyos ng digmaan. Ang chat, na halos 2 linggong tahimik, ay naging masigla-bigla. Holy moly, Warren! Nagpunta ka upang makilala ang ating Panginoon. Anong nangyari? Hindi ba niya sinabi sa atin na huwag natin siyang istorbohin? Ang nag-iisang babae sa 3, na ang pangalan ay Beryl Vermeulen, ay hindi napigil ang sabihin, "Damn you! Paano ka pumunta doon mag-isa nang hindi ako tinatawag? Ito ay kay Master na larawang iyon." Goodness gracious, Warren! Hindi ka ba nagkaroon ng courtesy na sabihin sa amin para sumama kami? Halatang halata sa kanyang mga mensahe ang displeasure ni Horace. Anak ng tinapa, bakit mo siya nakilala ng patago? Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Warren. Haha, dahil matalino ako. Thing is, noon, bigla niya akong tinawagan at sinabing gusto niya. Warren started a lengthy explanation as to Severin's request for him to help save Keegan and Lynette. So ganyan yan. Ikaw ay isang palihim na maliit na bastos. I didn't think you'd blend in with the bodyguards just to meet him. Hindi napigilan ni Horace na matawa nang malaman niya ang totoo. Hindi nagtagal, ang huling Diyos ng digmaan, si Callum Erminger, ay nagsabi. Nagtataka ako kung bakit patuloy na nagriring ang aking telepono. Kayong 3 lahat, and my goodness, ang galing mo, Warren. Nagulat ako na nagkaroon ka ng pagkakataong makasama si Master. Haha, nagseselos ka. Tumawa si Warren at nagpadala pa ng ilang litrato niya na nakikipag-inuman kasama sina Severin at Valerian. Nakikita mo yun, nagkaroon pa kami ng ilang inumin. Bakit napakadaye ka? Parang gusto kitang sakalin hanggang mamatay ngayon. Seeing you posting these photos makes me so jealous. Agad na sabi ni Callum. Pagkatapos ay sinabi ni Beryl. Damn, I cannot envy you enough for getting the chance to drink with him. Sino ang 2 babaeng nakaupo sa tabi niya? Pagkatapos ay ipinakilala sila ni Warren. Ang nasa kanan ay ang kanyang asawa, si Diane. Ang nakababata sa kaliwa ay ang nakababatang kapatid na babae ng kanyang asawa, si Megan. Pagkatapos ay nag-post si Warren ng ilan pang mga larawan at sinabing, ito ang mga Shanahan. Ito ang matandang ginang, si Catherine, at ang mag-asawang iyon ay mga magulang ni Masters. Kung tungkol sa batang babae, siya ay anak ni Masters, si Celine. Hindi pwede, siya ay may anak na babae. At siya ay lumaki na rin. Hindi magkasya ang timeline. Hindi ba siya nasa kulungan noon? Saan siya nakakuha ng pagkakataong magkaanak? Nagsimulang mag-usap ang lahat nang sa wakas ay ipinaliwanag sa kanila ni Warren ang lahat. Manong, nagseselos ako. Kailan kaya ako makakainuman kasama siya at ng asawa niya? Tinampol ni Callum ang hita niya at nagreklamo mula sa mansyon niya.